Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Philippine Standard Time, alas 4:13 sa hapon. Gikan sa hulot balitaan sa PBS, Radyo Pilipinas, Iloilo. Gintipon sang bukos nga puwersa sa News and Public Affairs Division. Mga pagsaysay sa mga hitabo o aksyon, mga pananawan, kag desisyon, mga hibubunon sang napektuhan nga sektor, mga dalagko nga balita diri sa Iloilo. Kag iban nga bahin sang Kabisayan nagkatungdan. Mga balita nga natipon sa sulod sang nagligad nga 24 oras. Inyo mapatian sa Headliners Was. Kagkaroon, yari ang inyo PBS News Team. Mayong hapon, ini ang Headliners Boss. Martes, Agosto 11, tuig 2026. Ini ang inyo tag balita, Joseph Paul Noblesa Tarosa. Kagkaroon sa mga Pangulong dinalan. Headline. Masobra 900 ka benepisyaryo na kabaton sang ayuda sa Dumangas. Radyo Headline. Number 6 most wanted sa probinsya sang Iloilo na dakpan sa Kalinog. Headline. Auto hub sang Barotac Viejo bukas na sa publiko. Headline. Kagkaroon sa detalye na sang aton mga balita. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Masobra 900 nga benepisyaryo sang uplift sa Dumangas Iloilo nagbaton sang assistance. Detalye sang balita, Marian Grace Radyo Sereniata. Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Sang assistance sa inalom sang Unified Package for Livelihood, Industry, Food and Transport Assistance o kon uplift program sang Department of Social Welfare and Development Field Office 6 ang masobran mga pasyentes nga benepisyaryo gikan sa Dumangas, Iloilo. Gimpangunahan ni DSW6 Regional Director Joselito Estember ang payout sa 914 ka benepisyaryo. Ang uplift isa ka social protection program sa gobyerno nga nagahatag sang financial assistance sa poor, near poor kag low income families nga apektado sa pagsaka sang presyo sang gatong, kuryente kag iban pa nga basic commodities. Nagpabutyag naman sa pagpasalamat si Iloilo 4th District Representative Ferdinand Biron sa DSWD sa bulig nga ginhatag sa mga pumuluyo sang Dumangas. Para sa Bagong Pilipinas, Mern Grace Areñata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. DSWD-NIR pa dahil sa paghiwat sang payout para sa uplift beneficiary sa Kabangkalan City Syudad may pinakamadamo nga benepisyaryo sang uplift Group 2. Detalye sang balita, Marian Grace Radyo Sereniata. Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Padayon sa paghiwat sa payout ang Department of Social Welfare and Development Negros Island Region sa mga benepisyaryo sa Unified Package for Livelihood, Industry, Food and Transport Assistance o kon uplift program Group 2 sa Kabangkanan City, Negros Occidental. Una nga nagumpisa ang payout sa Agosto 10 nga magalawig tubtub Agosto 15. Nakahatag sang assistance ang DSWD-NIR sa 1,265 nga benepisyaryo sa una nga adlaw kung sa diin nagbaton sang tig 2,000 pesos ang mga benepisyaryo. Sa ikaduha nga adlaw magabaton naman sang assistance ang mga benepisyaryo gikan sa mga barangay sang Kaminggawan kag Oringgao. Naglabot sa kabugusan niya 9,529 ang kwalipikado nga benepisyaryo sa syudad nga amo ang pinakamadamo nga numero sa benepisyaryo sa Group 2 sa bilog nga NIR. Una nga ginpahayag ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. nga ang programa nagatuyo nga hatagan sang dugang nga bulig pinansyal ang mga minilyon ka manubo nga kita nga mga Filipino nga apektado sa pagtaas ang presyo sang gato nga resulta sang tensyon sa Middle East. Para sa Bagong Pilipinas, Mern Grace Areñata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. DSWD Field Office 6 nagbukas ang satellite office sa Pasig City. Detalye sa balita, Marian Grace. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
Nagbukas ang bago nga satellite office sa Pasay City ang Department of Social Welfare and Development Field Office 6 nga magadala sa mga social welfare program kag services ang ahensya sa syudad kag kalapit nga mga munisipalidad. Nahamtang ang bagong opisina sa Pasay City Hall nga magaserbe bilang one-stop shop para sa nanuhay-tuhay nga programa kag mga serbisyo lakip ang assistance to individuals in crisis situation o kon AX, minors traveling abroad, Sustainable Livelihood Program o kon SLP, Pantawid Pamilyang Pilipino Program o kon 4Ps, We Support kag iban pa. Gimpangunahan ni DSWD Regional Director Joselito Estember ang inaugurasyon, kaupod santay Assistant Regional Director for Operations Catherine Joy Lamprea, Assistant Regional Director for Administration Belen Giboson, Crisis Intervention Section Head Richard Sevilla, iban pang opisyal sang Regional Office kag mga opisyal sang syudad sa pagpanguna ni Mayor Stephen Palmares. Gimpahayag ni RD Estember nga ang bago nga satellite office nagapakita sa mabasog nga pagtamdanay sang DSWD, LGU Pasay City kag kalapit nga mga munisipalidad kag kabahin man sa mando ni DSWD Secretary Rex Gatchalian nga ipalapit ang serbisyo sang ahensya sa mga pumuluyo. Nagiwat sang ribbon cutting sa bagong nga opisina nga ginsundan sang ceremonial turnover sang seed capital fund sa tatlo ka Sustainable Livelihood Program Associations, may ginhiwat man nga ceremonial release ang guarantee letters sa partner beneficiaries sang Project Local Adaptation to Water Access o kon lawa kag breaking insufficiency through nutritious harvest for the impoverished o kon binhi. Magluwas sa Pasay City, may satellite offices man sa Barotac Nuevo, Pavia, Miagao, Haniway, Pototan kag istansya sa probinsya sang Iloilo. Para sa Bagong Pilipinas, Maren Grace Arañata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Halin sa pamilya nga wala nakatapos sa kolehiyo na angkon ni Patricia Chua, ang isa kadako nga kadalagan sa tapos nga mag-graduate sang cum laude sa National Teachers College. Nag-graduate si Chua sang Bachelor of Science in Tourism Management kag siyang pinakauna nga college graduate sa ilang nga pamilya. Suno kay Chua nang indako nga pagpanghangkat sa iya pagtuon ang kakulang sang kwartang iya amay nagatrabaho bilang welder samtang iya iloy isa ka housewife. Payag niya dako nabulig sang educational assistant sang PCSO halin sang 2022. Naibaluan nga umalin sang 2022 ang PCSO nakatag sang 375 million para sa educational assistance sa mga kwalipikado nga kabataan. Suno kay PCSO General Manager Melquiado Mel Robles, ang Educational Assistance Initiative sang ahensya pagpakita nga komitidong PCSO sa pagbulig sa mga nagakinahanglan nga Pilipino. Radyo Pilipinas News. Otop Hub sang Barotac Viejo bukas na sa publiko. Detalye sang balita, JP. Radyo Pilipinas Report. Ginbuksan na sa publiko ang One Town One product kung Otop Hub sa Banwasang Barotac Viejo. Ang Otop Hub na hamtang sa Tourism Information and Pasalubong Center sang Banwa. Ang pagbukas sinigin pangunahan mismo ni Barotac Viejo Mayor Nielo Tupas, kaupod ni DTI Iloilo OYC Provincial Director Maria Doreta Chavez. Katuyuan sang Otop Hub nga mapasundayag ang mga lokal nga produkto kag masuportahan ang mga lokal nga negosyo sa Barotac Viejo. Lakip sa mga mahimong mabakal sa Otop Hub sang Banwa ang mga saboroso nga pagkaon, kape kag sinamak. Para sa Bagong Pilipinas, JP Hervas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Nadagpan sa kapulisan ang number 6 most wanted person sa probinsya sang Iloilo sa sitio Tabuk Suba, Barangay Bado, Kalinog, Iloilo. Ang suspect kilala nga si alias John, 22 anyos, kag residente sang nainambitan nga barangay. Statutory rape ang inapatubang nga kaso sang suspect. Kintingob nga puwersa sang tracker team sang Pasay City Component Police Station kag Regional Mobile Force Battalion 6 602nd Company ang nagpatigayon sa operasyon. Suno kay IPPO Director Bayaning Razalan, ang pagkaaresto sa wanted person magserbi na kuntani nga paandam sa mga ginapangintas ng linga hindi tubtubsan o makapanago sila sa mga otoridad. Sa karon yara na sa kustodiya sang Pasay City Component Police Station ang suspect. Radyo Pilipinas News. Samtang sa ibang panaton nga balita, PhilHealth Region 6 nakabayad na sang masobra sa 21.11 milyones sa gamot providers. Detalye sang balita, Marian Grace Erenieta. Naglabot na sa 21.1 million pesos ang guaranteed and accessible medications for outpatient treatment o gamot claims nga nabayaran sang PhilHealth Region 6 ng mga providers sa rehiyon. Sandig sa datos sang PhilHealth 6, mayara sang 177 kagamot providers sa rehiyon kag sa Negros Occidental.
Ginklaro naman ni Regional Vice President sang PhilHealth 6 na si Marjorie Cabrieto nga makaavail lang sang programa kung ang reseta halin mismo sa doktor sa Yaman ng Kalusugan Program kung Yakap Clinic. Dugang pa niya nga wala ginapahanugutan nga mag-avail sang bulong sa gamot providers kung ang reseta wala naghalin sa doktor sa Yakap Clinic. Sa idalon sang gamot program, ang mga miyembro sang PhilHealth kag ila dependents maka-avail sang 75 ka libre nga bulong ang nagabalor 20,000 pesos kada tuig. Maka-avail ka mo sang gamot nga benefits kung maagi kamo anay sa inyo nga yakap. Ang trigger point here is you have to go first to your Yakap Clinic, magpa-check up sa doktor dira. Ang doktor sang Yakap Clinic ang maga-issue, ang maga-prescribe sang imo nga reseta. Ano ang nakita niya nga diferensya? So, ang ina nga reseta halin sa Yakap, sa RHU mo, amo na ang bitbiton mo to any gamot na. Oo. Nabatian ang kabay sang pahayag ni Cabrieto. Para sa Bagong Pilipinas, Mern Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Inaengganyo sang Iloilo City Government ang mga senior citizen kag persons with disability nga may hypertension kag diabetes nga magparehistro na sa pinakamalapit nga barangay health station o district health center agod maka-avail sang libre nga maintenance medicine sa idalom sang Medicine Plus program. Suno kay Dr. Mary Ann Diaz, Iloilo City Health Officer, samtang ginaproseso pa ang pagbakal sa mga maintenance medicine para sa programa, mahimo na nga magparehistro ang mga posible nga benepisyaryo agud madala sa official list kag mapahamtang sa allocation sang bulong sa tagsa ka distrito. Sa tion nga mag-abot na ang supply sa mga bulong dayon nga ipahibalo ini sa City Health Office, pinaagi sa mga barangay health workers kag barangay officials. Nagpain ang Iloilo City Government sang 20 milyones nga pondo para sa Medicine Plus program nga nagahatag sang libre nga maintenance medicine para sa senior citizen kag PWDs na may hypertension kag diabetes. Ang programa mahimo ma-avail sa siyam ka district health center kag barangay health station sa syudad. Para sa mga wala pa na rehistro kung nagakinahanglan konsultasyon, kinahanglan magkadto sa pinakamalapit nga barangay health station o kung district health center agud magparehistro kag magpakonsulta. Samtang ang mga nagapakonsulta naman sa pribado nga doktor kinahanglan magdala sang pinakabag-o nga reseta nga i-validate anay sa medical officer sa City Health Office antes marehistro sa programa. Kinahanglan man nga dalon ang Iloilo City OSCA ID o kung PWD ID sa pagparehistro. Para sa mga senior citizen kag PWDs nga bedridden o kung hindi makakadto sa health center, mahimo magpahibalo ang himata o kung caregivers sa medical staff sa pinakamalapit nga health center agud sila makabisita sa pasyente, mag-assess ang kondisyon sini kag magparehistro sa programa. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Mga sobra 2,000 na residente sa syudad sang Bago nagbaton sang 10 ka kilo nga bugas sa nasyonal nga gobyerno. Detalye sa balita, JP Herman. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Nagbaton sing tigpulo ka kilo nga bugas halin sa nasyonal nga gobyerno ang 2,295 ka residente sa syudad sang Bago. Inisidalom sang bawat bayan makikinabang program ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. Ang mga benepisyaryo naghalin sa barangay Maaw, Mailom, Bakong, Ilihan kag Binubuhan. Magluwa sa 10 ka kilo nga bugas. Nagbaton marang pila ka residente sa mga assistive device. Nagpalabot naman sa yatuman nga pagpasalamat si Bago City Mayor Mayet Havillana sa Ginoo kag kay Presidente Marcos Jr. sa bugay nga ginbubo sa ila pumuluyo. Para sa Bagong Pilipinas, JP Harvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa 42.87 milyones pesos nga balor sa assistance ang napalabot na sang national government sa mga pamilya nga naapektuhan sang Southwest Monsoon kag Bagyo Luis kag may sunod sa Office of Civil Defense. Ginpag ni Office of the Civil Defense Assistant Secretary Lawrence Mina sa pagpanguna sang OCD, Department of Social Welfare and Development, local government units, sa partners na tigayon nga mapanagtag ang bulig sa National Capital Region, Region 1, 2, 3, Cordillera Administrative Region, Calabarzon, Mimaropa, Region 5, 6, kag 9. Sa datos sunod kay Assistant Secretary Mina, yara sa 384,520 kapamilya kung 1,310 ka individual ang naapektuhan. Yara naman sa 16,130 kapamilya kung 58,650 ka individual ang nagagapabilin sa 624 ka evacuation centers. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Hindi magnubo sa 9,000 nga household sa munisipalidad sang Aritao Nueva Ecija ang nakabaton sang libre nga bugas sa idalom sang Rice Assistance Program
ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. nga nagahatag sang nagakaigo nga bulig sa mga pamilya sa tunga sa nagataas nga presyo sang pagkaon kag global economic uncertainty. Ginpay ni Mayor Remelina Peros Galam nga nakabaton ang munisipyo sang 5 million gikan sa Local Government Support Fund agud ipatuman ang Rice Assistance Program nga nakahatag na sang bulig sa mga pumuloy sa bugos nga 22 ka mga barangay. Sunod sa iya, ining inisyatiba nagapakita sang promisa sang gobyerno nasyonal sa pagpabaskog sang seguridad sa pagkaon kag pagpaganhagan sang palasaanon pinansyal sa mga pamilya nga manubong kita sa idalom sang agenda sang bagong Pilipinas. Agud mapasangkad ang pagpalabot sang programa, ang gobyerno munisipal nag-alokar sing dugang nga 1.5 million gikan sa iya lokal nga pundo nga nagdugang sa kadamuon sang gintuyo nga mga benepisyaryo gikan sa 9,000 pagkadto sa 14 ka panimalay 14,000 ka panimalay suno kay Peros Galam natapos ng pagpanagtag sang bugas sa tanan nga barangay sa bulay kag monitoring halin sa DILG ng Department of Interior and Local Government agud mas sigurong matawhay kag hayag nga pagpatuman sang programa para sa madamo nga mga benepisyaryo. Ang bulig nag-abot bilang isa ka maabi-abihon nga paumpaw. Si Rudy Oyan, residente sa barangay Kalitlitan, nagsiling ang 10 kilograms nga alokasyon sang bugas nakabulig sa pagnubo sa semanal nga gasto sa pagkaon sang iya pamilya. Ang isa pa ka benepisyaryo nga si Arturo Pascual sa barangay Cotar, nagpasalamat sa gobyerno nasyonal kag lokal sa pagdala sang bulig direkta sa ila komunidad. Ang Rice Assistance Program isa sa mga inisyatiba sang pungsod ng gobyerno sa pagpauswag sang seguridad sa pagkaon kag pagbulig sa mga mahuyang nga mga panimalay sa pag-atubang sa nagataas nga gasto sa pangabuhi paid sa pagsiguro sa pag-angkon sang barato nga panguna nga Radyo Pilipinas News. Iloy sa Pasig City nagapanuktok sa mga tagipusoon para sa iya bata nga nagakinahanglan sang operasyon. Detalye sang balita, JP Hervas. Radyo Pilipinas Report. Nagapanuktok sa mga tagipusoon ang isa ka Iloy para siya nga bata nga nagakinahanglan sang operasyon. Sa interview sang Radyo Pilipinas Iloilo, ginsaysay ni Maria Welia Den Osano sang Pasig City nga kinahanglan maoperahan sa madali nga tion ang iya bata nga si Casey. Nga may biliary atresia, isa ka seryoso nga kondisyon sa atay nga nagaapekto sa mga lapsag. Dugang ni Osano, kinahanglan nila makatipon sa kapin 2 milyon ka pesos agud matigayon ang operasyon ni Baby Casey sa India. Para kay Willia, isa ka dako nga panghangkat para sa ila pamilya ang pagpangita sang dako nga kwarta. Apang bisan mabuday ang sitwasyon, wala nagakaubusan sang rason ang Iloy nga magpadayon sa pagpangita sang paagi agud mapalawig ang kabuhi sang iya ikatatlo nga bata. Sa bulig sa pila ka maalwan nga pumburuyo nga nagapaambit sang bahin sang ila pondo o kung kita halin sa ilang mga ginabaligya nga produkto, ang pamilya Osano nakatipo na sang 50,000 pesos nga pondo. Apang dako pagid ang kinahanglan nga kantidad sang pamilya. Bangod pa sa 1.95 million pesos ang ila kinahanglan tipunon para matigayon ang operasyon sini. Sa pihak sini, nagapati si Willia, samtang may mga tawo nga nagapamati, nagabulig kag nagahatag sang bisan gamay nga ila masarangan. Nagapabilin ang paglaom para sa iya anak. Sa maluyag magpaambil sang bulig para kay Baby Casey, mahimo magpakig-angot sa Facebook account nga Maria Welia Den Osano o kon sa Pasig City LGU. Para sa Bagong Pilipinas, JP Hervas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sa ibang panaton nga balita na bato na ni President Ferdinand Marcos Jr. ang final 2027 National Expenditure Program gikan kay Acting Department of Budget and Management Secretary Kim Robert De Leon sa giniot nga formal presentation sa Malacanang. Ang proposed 7.2 trillion national budget ang nasando sa people-centered growth for an inclusive and resilient future na naghatag sang prioridad sa investment sa edukasyon, health, social protection, food security, infrastructure, digitalization, climate and disaster resilience, good governance. Radyo Pilipinas News. Impamta ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. bilang bago nga Presidente kag Chief Executive Officer sa PhilHealth si Dr. Beverly Lorraine Ho. Malo na mga eksperyensya ni Dr. Ho sa public health, universal health coverage, kag health policy. Radyo Pilipinas News. Mas mangimapos na sa mga panimalay sang barangay Secante, Bago, kag Puerto Bello, Tudela, Camotes Island ang pag-access sa matinlo nga tubig kasunod sa pagkahuman sa patukod nga pipe water connection project sa lugar. Ang 13.3 milyones pesos level 3 water system ang natingang nga maubra sa pagpanikasog sang DILG Central Visayas. Pagi sa LGSF, sa calendar year 2024 sa di makabenepisyo ang 490 ka panimanay. Ginpahay ni DILG 7 Project Development and Management Division Chief Romel Correa
Local Government Operations Officer 7 Wendell Valle nga sang una irregular ang supplies ng tubig sa lugar sa diin sa malayo nga barangay pa nagasag-ob sa tubig ang mga residente. Apang sa karon direkta na nga makakuha sa tubig sige pa ubra nga water pipeline so kung sa ilatag sa kakagaulingon nga mga gripo. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Natagan kay gaynan nga makabenepisyo sa bawat bayan makikinabang program ang munisipyo sang Itiague sa probinsya sang Isabela. Libre nga bugas kag essential healthcare services ang gindala sa mga residente sa lugar kabahin sang programa sang national government nga mapalabot ang serbisyo sa grassroots level. Ginpauna ni Mayor Faustino D ang pagpanagtag sang tagpulo ka kilo nga bugas sa mga benepisyaryo sa idalon sang LGSF nga programa ni President Ferdinand Marcos sa idalon sang Bagong Pilipinas agenda nga nagapasigo sa pagpalabot sang bulig sa komunidad. Manglo sa rice distribution, nagkandak man sang medical mission ng LGU sa di nag-avail sa free medical consultation, health assessment, bulong kag basic healthcare services ang mga residente. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Ginpahamtang na mga CCTV camera sa Purok 1 tubtob Purok 6 ang barangay Mulad Bukad Pequeño Ginubatan Albay sa idalom sang Local Government Support Fund Social Civic Project Fund. Tinutuyo sa proyekto nga mapabakod ang seguridad, makabulig sa paglikaw sa krimen, kag matag sa mas hilway nga komunidad para sa mga residente. Ang inisitiba kabahin sa mga programa nagatuloy nga mapalapit ang serbisyo kag suporta sa gobyerno sa mga Radyo barangay. Pilipinas. Radyo Pilipinas News. 101 ka pamilya nga naguban sang balay bangod sang buhawi nagbaton sang financial assistance gikan sa Iloilo City Government. Detalye sa balita, Jenel Maclay. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Nagbaton sang financial assistance gikan sa Iloilo City Government ang mga pamilya nga napektuhan sa ginapatihan buhawi nga nagluntad sang Sabado. Kabugusan nga 101 ka pamilya nagbaton sang financial assistance sa diin 4 ka pamilya ang totally damaged. Ang ilang nga puloy-an nga nagbaton sang 10,000 pesos kada isa. Ang 97 naman ka mga partially damaged nga balay tag 5,000 pesos ang nabaton. Suno kay Iloilo City Mayor Raisa Treñas giliyon na ginhatag ang assistance para magamit sa mga benepisyaryo sa pagbakal sa kinahanglan nga mga construction materials agon makasugod sila sa pagpakayo sang ilang mga puloy-an. Ginpasalamatan naman sa mga benepisyaryo ang ginhatag ang bulig sang Iloilo City Government. Para sa Bagong Pilipinas, General Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Emergency Summit ginhiwa dagod istoryahan ang epekto sang RSSI sa Capiz. Detalye sang balita, Hope Torres. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Nagtipon sa ginpatawag nga emergency summit ang mga opisyal sang Capiz Provincial Government kag mga stakeholder agud hambalan ang problema sa red stripe soft scale insect nga nagapamawog sa industriya sang tubo sa Capiz. Sangin palaagyan ang summit agud istoryahan ang mga tikang kag estratehiya agud mapunggan ang paglaptas sang RSSI kag mapabakod ang pagbulig sa mga apektado nga mga mangunguma. Ginhambalan man ang pagpabakod sang koordinasyon sa tunga sang gobyerno kag mga stakeholder agud mapadasig ang pagkontrol sang peste. Naibaluan nga as of August 10, 2026, masobra 3,000 ka ektarya na sang katubuhan sa probinsya sang Capiz ang nahalitan sang RSSI. Sa piyak nga bahin nagtukod na ang Capiz Provincial Government sang RSSI Task Force nga magapanguna sa pagpalapnag sa mga tikang para sa pagpugong, pagkontrol kag gilayon nga pagkadula sang infestation sa probinsya. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Radyo Publiko. Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Probinsya sang Capiz ginpaidalom sa state of calamity bangod sa RSSI. Detalye sang balita, Hope Torres. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Ginpaidalom na sa state of calamity ang probinsya sang Capiz bangod sa nangin kahalitan sang red stripe soft scale insect ukon RSSI sa industriya sang tubo sa probinsya. Sa datos sang Office of the Provincial Agriculturist, yara sa 3,331.61 hectares sang katubuhan ukon sugarcane land area sa Capiz ang apektado sang RSSI. Samtang naglabot naman sa 1,819 sugarcane planters ang naapektuhan sang peste halin sa mga banwa sang Kwartero,
Dao, Dumalag, Dumaraw, Hamindan, Maayon, Panitan, Pilar, Pontevedra, President Rojas, kag Sigma. Ginalauman niya sa pagdeklara sang state of calamity, mapadasig man ang pagresponde sa mga apektado nga lugar, mapangapinan ang palangabuyan sa mga mangunguma, kag matap na ang dugang nga halit sa industriya sang tubo sa Capiz. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trechante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Naglabot sa masobra 700 grams ang shabu nga nagabalor sang 4.9 million pesos ang nakumpiska sang Iloilo Police Provincial Office sa serye sang anti-illegal drug operations sa probinsya sang Iloilo. Ang pagkukumpiska sang bulto-bulto nga shabu resulta sang 7 ka operasyon humalin Agosto 1 tubtob Agosto 7. Ang mga operasyon nagresulta man sa pagka-aresto sang 9 ka drug suspects naging pasakaan tanan sang kaso bangod sa paglapas sa Republic Act 9165 o ng Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Suno kay IPPO Director Colonel Bayani Razalan, ang pagkakumpiska sang 4.9 million pesos nga balor sang shabu resulta sang dedikasyon, sakripisyo kag profesionalismo sang kapulisan agud papason ang problema sang illegal nga droga. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nakaaresto sang 26 ka wanted persons sang Iloilo Police Provincial Office sa nagapaday nga manhunt operations sa probinsya sang Iloilo. Inyang nadakpan humalin Agosto 1 tubtob Agosto 7 subong nga tuig. Ang mga nadakpan ang yara na sa kustodiya sa mga municipal police station samtang ginakompleto ang kinahanglan nga legal nga proseso kag pag-turnover sa nagakaigo nga korte. Gimpasiguro naman ni IPPO Director Colonel Bayani Razalan nga magaparay ng kapulisan sa pagpabaskog sa mga operasyon batok sa mga ginapangita sang lahi agud mapabili ng kalinong katawhay sa bugos nga probinsya sang Iloilo. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Samtang ginabi-abi ni Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. si Bangladesh Ambassador to the Philippines His Excellency Muhammad Sarwar Mahmud sa isa ka courtesy visit sa Iloilo Provincial Capital. Ginistoryahan sang duha ka leader ang mga posibilidad sang kooperasyon sa tunga sang Bangladesh kag Iloilo ilabi na sa negosyo. Kaupod sang gobernador sa pag-abi-abi sa ambassador si Provincial Administrator Raul Banyas kag Provincial Tourism Officer kag OIC sang Local Economic Development and Investment Promotion Office Miss Olin Yu Sin. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Philippine Standard Time alas 4:39 sa hapon. Kagamiento man natipon nga balita sang PBS Radio Pilipinas Iloilo News Team. Martes, Agosto 11, tuig 2026 para sa Bagong Pilipinas, Joseph Paul Noblesa Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.